Kapayapaan. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid sa pananampalataya. Sa buong Pilipinas at sa buong mundo, naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven in the Holy Nations of God para sa isa na namang pagayag na aming pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan nga na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos ng ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at tunawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan ay sasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Well, kababayan, Pilipinas at buong daigdig, sana magkaroon na ng magandang umaga ha. Ang topic ng ating pag-uusapan ngayon ay yung sinabi ng Diyos kay Propeta Isaiah 56:1. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Hustisya, katarungan. Isaias Kapitulo 56, talatang 1. Pamagat, kabanalan ng pag-iingat ng Sabat. Ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y mag-ingat ng kahatulan at magsigawa ng katuwiran, sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit ng darating, at ang aking katuwiran ay mahayag. Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na naghahawak dito na nangingili ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan at huwag ding magsalita ang mga taga-ibang lupa na nalakip sa Panginoon na magsasabi, tunay na ihihiwalay ako ng Panginoon sa kanyang bayan. At huwag ding magsabi ang bating, narito ako'y punong kahoy na tuyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga bating na nangingili ng aking mga sabat at pumipili ng mga bagay na nakalulugod sa akin at nag-iingat ng aking tipan. Sila'y bibigyan ko sa aking bahay at sa loob ng aking mga kuta ng ala-ala at pangalan na maigi kaysa mga anak na lalaki at babae. Aking bibigyan sila ng walang hanggang pangalan na hindi mapaparam. Alright. So, kung naintindihan nyo, o hindi man nyo naintindihan, ay gagawin ko ang aking makakaya upang may paliwanag ko sa inyo ng wasto. Para sa ganun naman, ay matupad na yung sinabi ng Diyos na malapit na ang kanyang pagliligtas kung gumawa tayo ng tinatawag na wastong hustisya at batas na makatarungan. Dahil sinasabi ko sa inyo noon pa, ayaw ng Diyos yung tinatawag na world syndicate, yung tinatawag na money laundering na ginagawa ng mga panguluhan sa buong universo dahil maraming sangkot dito, backtrack, Vanguard, group of 5, group of 7, group of 20, sila ang gumagawa na world syndicate dahil itong money laundering na kayamanan ng daigdig ay gusto nilang angkinin. So, meron ba gano'n na batas? Wala na bang hustisya? Wala na bang judgment sa mga taong makasalanan? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, gumising na kayo. Ano yung gumising? Gising naman kayo eh. Pero, consider na tulog kayo. Dahil nagaganap itong mga bagay na ito, hindi nyo alam na yan ang dilim na nagtakip na sa libutan. Paano mahawi ang dilim na yan kung hindi nyo gawin ang wastong hustisya at judgment sa lahat ng mga taong makasalanan? Dahil yung money laundering na yan, siya na dahilan kung bakit ayaw bitawan ni Miranda ang kanyang hawak na kayamanan. Dahil sa kagawan ninyo, ayaw na maapi ang mamahirap
Dahil ito raw ay tinatawag na wealth for humanity. Divine wealth for humanity. Pero ini-scam ninyo unti-unti at laundering kayo para iligaw-ligaw nyo mga tao para ma-shoot lahat sa bulsa nyo. Is that what you are trying to do? Yan ba ang gusto nyo mangyari? Ayaw na Diyos yan. Alalahanin ninyo na ang Diyos ay nakatingin sa inyo. Tandaan nyo Alright, basahin. Sa Panyas 19. Jeremias Jeremias 17:5. Ay, 17:9. Jeremias Kapitulo 17, talatang 9. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay Alright. at totoong masama. O, linawin natin ang puso ba ninyo ay mandaraya talaga? Totoo yan. Natutuklasan na ni Miranda na kayo'y mandaraya sa pamagitan ng pagliligaw sa mga tao, sa pamagitan ng money laundering na yan. May binagit siya pangalan, yung malit daw na babae. Alam niya mga pangalan nyo nakalista na lahat kayo. Sinabi niya, ididimanda na kayo. Saan kayo ididimanda? Wala namang hukom na papanig sa kanya. Diyos lang ang papanig sa kanya. Tandaan nyo, kaya nga sinabi ko sa inyo noon, kung may hukuman kayo sa lupa, may hukuman kami sa langit. At sabi ni Pablo, tayo lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Dahil siya lang ang makahahatol, lihim man o hayag na kasalanan ninyo. Alam na alam niya. Tuloy mo basa. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaalam? Walang makaalam. Sino makakalam sa lihim ng tao? Walang makakalam. Diyos lang. Tandaan nyo Sige, tuloy mo. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. Yun ang kahatulan na ibibigay niya sa bawat tao ayon sa bunga ng kanilang mga ginagawa. Gets nyo? So, siya ang hukom talaga at nakakalam ng lihim ng inyong mga puso na itinatago ninyo. So, binubunyag na ni Miranda. Pero, nag-deny pa rin kayo. Binabaliwala nyo si Miranda. Porque, siya'y tao rin ang kamukha nyo. Kaya nyo siyang patayin. Ano man gusto nyo. Pero bakit hindi mo patay si Miranda? Sabi niya. Bakit? Dahil pag pinatay nyo siya, never na makuha nyo yung kayamanan na hawak niya. Tandaan nyo Dahil siya may hawak na susi. At ang mga banal na espiritu na sila ang tinatawag na anong tawag doon? Password. Alright. So, maintindihan nyo ang password? Secret na susi. At ang secret na susi na yan ay hawak ng Diyos at ang mga arkangeles na pinagkalooban niya ng karapatan na manghawakan nito. Alright. Sinabi ko sa inyo noon, si Miguel Arcangel ay pulis. Siya taga-siyasat ng inyong mga ginagawa at nire-report niya sa Diyos. At ang nagmimensahe naman sa amin ay si Gabriel Arcangel bilang messenger of God. Kaya nalalaman namin lahat ito. So, sino ba na doktor ng kalangitan na tumutulong sa amin? Siya si Rafael Arcangel. Tandaan nyo yan Kaya nakapagmamagaling kami ng sakit dahil sa kanyang kapangyarihan na binigyan ng Diyos. At ang treasurer ng kalangitan, tresurero ng langit, na siya may hawak ng lahat ng kayamanan ng langit at lupa, ay si Barakil Arcangel. Tandaan nyo yan. So, paano ngayong mabuksan ni Barakil Arcangel ang sususiyan niya para sa inyo kung hindi pirma ng Diyos at walang order ng Diyos para buksan niya yan? Tandaan nyo kaya Diyos din ang magbibigay ng hudyat kung kailan lalabas ito at maging masagana ang ating buhay. Bakit hindi pinipirma ng Diyos yan? Dahil sa walang pagkakaisa, sabi ng Diyos sa akin. Tinanong ko yan kung bakit hindi dumating yung kasaganaan na pinangako niya sa kanyang mga anak
Anong sabi niya? Ibibigay ko sana anak, pero wala pang pagkakaisa. O, so kung walang pagkakaisa, iiral pa rin yung patayan, pag-awayan, at pagtatalunan dahil walang pagkakaisa. Totoo yan. Dahil yan natatakot si Miranda na walang pagkakaisa ng pag-iisip at magkakaisa na kala at isa lamang pag-iisip. Wala pa. Dahil ang inyong mag-iisip ay halo-halo, parang kinalaykay na manok. So, kailan mangyayari itong pagkakaisa? Para bigyan na ng Diyos ang kasaganan na ipinangako niya nung una pang panahon ni Moises doon sa Levitico. Pamagat lang ay maunawanan ninyo. 26:1. Yan ang mga pangako ng Diyos. Tuto pa rin daw niya sana, pero hindi maayos. Levitico Kapitulo 26 Talatang 1, pamagat, pagpapala sa pagsunod ay pinangako. See? Hindi kayo makasunod kasi sa protocol na sinasabi nyo. Batas at paluntunan ng Diyos ay protocol na dapat sundin. Mag-ibigan na tayo, magmahalan, alisin na pagkakalitan, alisin na kaguluhan, daldalan, para sa ganon, magkaroon ng kapayapaan, at ang Diyos naman ay bitawan na niya ang kanyang pangako na pasaganahin ang ating buhay at maging mapayapa ang ating daigdig dahil siya mismo ang magpapalayas kay Satanas na tumutokso sa inyong mga kaisipan tungkol sa pag-angkin ng hindi nyo pag-ari. Tandaan nyo dahil bawal sa 10 utos, huwag mong angkinin ang pag-aari ng iyong kapwa. Alright? Huwag kang magnakaw, huwag kang magsinungaling, huwag kang magsasaksi na hindi katotohanan laban sa iyong kapwa. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya na iyong sarili. Pag nasunod na nila dyan, baka sakaling bitawan na ng Diyos sa kanyang mga pangako na sinulat doon sa Levitico, doon sa 9. Basahin na. At lilingapin ko kayo, at palalaguin ko kayo, at pararamihin ko kayo, at papagtitibayin ko ang aking tipan sa inyo, at kakanin nyo ang malaong kinamalig, at inyong ilalabas ang luma dahil sa bago. O yan na ang pangako niyang prosperity. Prosperity, kasaganaan, divine wealth for humanity na sinasabi ni Miranda. Bubuksan na niya, pirmahan na niya kung tayo'y magkaisa na. At lilingapin niya tayo at walang mamamatay sa atin. Dahil ang plano nyo, alam ko na sinasabi niyo yung vaccine na yan. Ayaw marinig ang vaccine, pero yan ay katraidoran sa tao. Tandaan nyo dahil yan ang trap, batibog na ginawa nyo. Ayaw na nyo siyan. Kung tagal, mahal nyo ang kapwa nyo, huwag nyong bibigyan ng bagay na ikamamatay ng tao. Matatalino kayo, Bakit nakapasok yung mga sindikatong gamot na yan? Dahil sa larangan ng kislap na salapi. Alright, nag-udyok sa inyo Satanas para si Satanas sakupin niya kayo na siya ang dilim na naghari ngayon sa panahon natin. Hindi pagkakaintindihan, hindi pagkakaunawaan, at walang pagmamahalan. Yan ang udyok ni Satanas. Kayabanan, at yan ang una nyo silagpang. Hindi nyo tinanggap ang Diyos na pinamahalaga sa inyong buhay, na siya ang naglikha sa inyo at naglalang sa inyo at binigay lahat ito na kasaganaan para sa inyo, pero inaangkin ng sino man sa inyo na patraidor na pag-aangkin. Yan ba ay matuwid? Hustisya ba mayroon? Wala na. So, kung sundin natin ang banal na kasulatan, kayong lahat nasa pinuno ng pamahalaan, presidente man, senador man, congressman man, gobernador man, mayor man, kapitan man, mayroong kayong pananagutan sa Diyos kung hindi nyo maganap ang tungkulin nyo sa Diyos. Tandaan nyo yan dahil bawat isa sa atin may tungkulin sa kanyang kapwa. Tandaan nyo, nandun sa sulat ni Solomon 12:13 ng Ecclesiastes. Bawat tao may tungkulin sa Diyos, may tungkulin sa kanyang kapwa. Tandaan nyo,
Ecclesiastes Kapitulo 12, talatang 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayaw niyong gawin ang tungkulin ninyo. Ayaw niyong gampanin ang tungkulin niyo sa Diyos. At kayo'y marahas sa inyong kapwa-tao. Ano sabi ng Diyos? Ano mang ginawa niyo dyan sa kalitlitan na yan na sumasampalataya sa akin, hindi niyo sa kanila ginawa, kundi sa akin. So, Mr. President, and all the rulers of this world, Rulers listen, of this world. makinig kayo mabuti, dahil ito ang pasya ng Diyos. At hinayang ko nga sa inyo para wala na akong kasalanan sa inyo, gaya ng sinabi ng Diyos kay Ezekiel at kay Pablo. Ano sabi ni Pablo sa gawa? Ako'y wala ng kasalanan sa dugo ng lahat ng mga tao, dahil hindi ko kinait ng pagsasaysay sa inyo ang buong kapasyahan ng Diyos. So, itong kapasyahan ng Diyos ngayon ay hinayang ko na sa inyo. So, wala rin akong pananagutan sa inyo kung patayin kayo ng Diyos at mga matay kayo. Pero sinasabi ko na sa inyo para wala rin akong pananagutan. Ezekiel 3:18. Ezekiel Kapitulo 3, talatang 18. Kasi balak na niyang patayin kayo lahat eh. Namamagitan lang kami. Kaya lang sinabi ko na sa inyo, yung last remark ko sa inyo noong nakaraang Facebook, ayaw na yung makinig ng taong mamagitan. Sinara niya ang kanyang pintuan. Hindi na makapasok yung aking mga alagad na mamagitan sa kanya in my name. Tandaan nyo ayaw na niyang tanggapin ang aming pamamagitan sa inyo. Dahil kayo kasi sobra kayong kasama. Alalahanin nyo, pag isinara yung pinto niya, nakita ko sa aking bisyon na siya'y umiiyak. Tandaan nyo galit na galit siya, pero umiiyak siya. Bakit? Dahil sa dami niyang pinatay na mga anak niya. Dahil tayo lahat ay anak ng Diyos, created by God, the sons of God, na nakalimili-kuliko at pinasya niyang papatayin ang kanyang mga anak na hindi maturuin. So, try your best na ituwid ang lahat ng mga tao para hindi na iiyak ang Diyos. Tandaan niyo yan. Pinapatay nga niya kayo, pero naiiyak siya. Bakit? Anak niya kayo eh. Kailangan kayo makabalik sa kanya dahil yun ang offer niya noong unang pang panahon kay Jeremias 3:14. Matagal na in-offer yan eh, na magbalik loob na tayo sa Diyos. Reconcile to God. Kaya si Pablo, ang isang pastor na inutusan ni Jesucristo para mga hintil ay magbalik loob sa Diyos. Alam niyo ibig sabihin ng hintil? Taong mga walang Diyos. Alam nga nila ang pangalan ng Diyos, pero wala yung presensya ng Diyos sa kanila. So, yan ang mga hintil. Tandaan nyo Ito ba? Jeremias Kapitulo 3, talatang 14. Kayo'y manumbalik o tumatalikod na mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo. Alright. Okay, so yan. Alam niyo ang asawa, partner in life. Kasama sa ating buhay. Pero niyo siya. Ang tinanggap niyo ay si Satanas na nag-alok sa inyo ng kayamanan. Yan ang asawa niyo, Satanas. So, nagselos ang Diyos ngayon. Pinagselosan niya Satanas. Dahil minahal niyo Satanas mahigit kaysa Diyos. Tandaan niyo Dahil inibig niyo ang salapi na offer ni Satanas. At yan ang nagpahamak ng maraming tao. So, sino ngayon nagpahamak ng tao? Naalala ko yung sinabi ni Duterte. Tignan nyo matandahin akong tao. Alam mo yung sabi ni Duterte? If you destroy the youth of my country, I will kill you. Eh siya yung tunay na destroyer eh. Ngayon, nilamon niya ang kanyang sinalita. Dahil siya rin pala ay kumagat ng pera ni Satanas. Dahil sa vaccine na yan. So, mag-isip-isip na kayo Kaya ngayon. nga po nagsalita siya, ayaw daw niya sa langit dahil walang pakinabang. Kaya nga, yan ba ay matuwid na salitain mo at tumbisin mga tao na
Ayaw mo sa langit? Dahil walang pakinabang. Yan ang doktrina ni Satanas. Talaga, Satanas ayaw niya sa langit. Sa impyerno siya eh. So, gusto niya makasama kayo sa impyerno. So, ang doktrina mo, Mr. President Duterte, ay iniligaw mo na ang mga tao. Hindi po tama yung sabihin ng isang namumuno ng isang bansa. Kasi makakahikayat yan ng napakaraming tao. Talaga! So, magbago na kayo. Matagal ko na sinasabi. Dahil kung di tayo magbago, parusa abutin natin. Yun ang sabi ng Diyos. Basahin mo. Yung 14. 26-14. Levitico Kapitulo 26, talatang 14. O, yung unang pamagat sa uno, pagpapala sa pagsunod ha. Ito po yung Itong pangalawang pangalawang pamagat. pamagat ng kanyang sona sa bundok ng Sinai. Ito. Ang parusa sa pagsuway ay ibinabala. O, see? Nandyan na yung kubit. Basahin mo. Ngunit kung hindi niyo pakikinggan ako at hindi niyo tutuparin ng lahat ng mga utos na ito, at kung inyong tatanggihan ng aking mga palatuntunan, at kasusuklaman nga ninyo ang aking mga hatol, nanupat hindi niyo tutuparin ang lahat ng aking mga utos, kundi niyo sisirain ang aking tipan, ay gagawin ko naman ito sa inyo. Ilalagay ko sa gitna ninyong sindak. O, ano yung sindak na yan? Yung magulo-gulo dyan sa ibang bansa na yan. Yung mga dilubyo, iba't ibang dilubyong humahagupit sa kanila ngayon. Okay. Nagbangamangan kayo. Playing innocent. Kala nyo, hindi ko alam na nanahimik kayo. Mga rebulto kayo. Magsalita kayo para hindi kayo rebulto. Awatin nyo sila kung gusto nyo. Kung mahal nyo sila, awatin nyo sila. Dahil sinabi ng Diyos sa akin, make love, not war. Tanda nyo ha. Gumaba kayong pag-ibig ba? O gera? Pagkakaguluhan. Yan bang power dyan? Sa kampo. Alam ko ang plano nyo yan eh. Ibubulgar ko na sa inyo kung paano nangyari sa India. Ganyan na mangyayari sa Pilipinas. Lahat na nabaksinan, mangingisay. Tandaan nyo yan. Dahil sa tower na yan, kaya alisin nyo yan. Yung plano nyo na yan. Dahil Kaya yan. ang tanong po dito, bakit po nasa gitna ng kamkrame? Siyempre, para hindi mapakialaman na sinuman. Ibig sabihin, sangkot ang nasa pamunuan ng Talaga? krame dito. Plano yan eh. Yung lang baksin na yan. Plano yan. Binulgar na po yung ano niyan, yung palang frequency na galing sa 5G tower na yan, yan pala yung papatay sa mga tao. Ganyan nangyari sa India. Sinunog na nila ang bangkay dahil hindi nila mailibing sa dami ng namatay. Pinagsusunog po nila yung mga 5G tower dun. Alright, ngayon, gusto nyo magkaroon na second time killing? Ang dapat pong gumawa ng action dyan, gobyerno. Talaga, Kasi nasa kanila eh, nasa poder nila eh. kayo ang kikilos dyan dahil kayo may hawak ng hustisya. Mayroon kayong mga hukom. Kaya nga sabi ni Haring David, kaya ngayon kayo mga hukom sa lupa, mag-isip-isip na kayo ha. Ano kaya pwedeng gawin ni Pau Chief Acosta dito? Mabuti naman si Pau Chief Acosta. Marami na siyang membro. Kulang pa yan. Hindi pa sapat na maglaganap sa lupain. Iilan lang sila na gumaganap. Kung lahat ng mga pulisya o hustisya sa buong lupa ay ganapin niya yan, malapit na ang kapayapaan. Tandaan nyo ha, malapit na ang kasaganaan. Hindi kayo gumagawa eh. Akala nyo walang nakakapuna sa inyo, walang nakakita sa inyo. Walang nakakalap sa ginagawa ninyo. Akala nyo walang nakakalam sa ginagawa nyo. Nagkakamali kayo. Basahin mo nga. 23 ng Jeremias. Kahit na si Isaiah, sinabi niya, walang lihim na hindi ko makikita. Kahit na kay Pwede po ba Solomon. upasan natin sa Jeremias 16:17 kasunod yung 23. sige,
Sapagkat ang aking mga mata ay nanga sa lahat ng kanilang lakad. Sila'y hindi nakakukubli sa aking mukha o nangalilingid man ang kanilang kasamaan sa harap ng aking mga mata. O sige, maliwanag ha. Wala kayong may lilihim. Kahit na anong gawin nyo maglihim, haharap kayo sa kanyang hukuman at ibubulgar niya sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil siya'y hukom. At sino man na hindi aamin dyan sa kasalanan, mamamatay, sabi ko sa inyo. Pero kung sino man na magsisi at magpakumbaba, bubuhay niya yan at magiging alagad niya dahil yan ang sinabi niya. Ito naman po sa 23:23. Ako bagay Diyos lamang sa malapit, sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo. O kayong lahat na premier o pangulo sa iba't ibang bansa, alam niya ang ginagawa nyo. Tandaan nyo ha. May makapagkukubli bagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko makikita sila. Alright. Binaliwala nyo ang Diyos. Akala nyo ang Diyos ay kulelat. Pakiramdam nga po Akala kasi nyo ang Diyos nila, ay bobo. sila na yung Diyos dito sa lupa. Nagpapanggap kayo ng mga Diyos. Wala namang kapayapaan, mata mo. Alright. So, ganyan, nagagalit ang Diyos dahil binabaliwala niyo siya na dapat niyong sambahin siya dahil siya lang ang lumalang sa inyo at utang niyo sa kanya yung buhay dahil ang kaluluwa niyo ay galing sa kanya. Hindi niyo kilala yan at hindi niyo kinikilala yan. At ang isa pa po dito, marami nang nag-amin na sila raw yung mga Diyos talaga. Mamaya mo sila. Mga gago yung mga yan. Inutil. Diyos, siya ba naglalang mundo? Pag naparito yun, sasampalin ko ba yan eh? Number 1 na yan si Kibuloy. Sa skibuloy, naggago. Ano ba, inutil ba ako? Naibigay ko sa kanya aking kaluluwa. Pag-aari ba niya? Siya ba naglalang? Huwag siyang magpapanggap. Tandaan nyo ha. Inutil yan, skibuloy. Bobo. Numero 1. Nililigaw niya kayo. Kailanman, hindi ko ibibigay ang kaluluwa ko kay Kibuloy. At hindi siya maaari ang aking kaluluwa. Ang Diyos lang na makapagriyan. Tama po ba yung sabihin niya, pag-aari daw niya lahat ng kaluluwa ng tao sa buong mundo? Nagpapanggap nga siya na Diyos. Diyos ko po. Anong klaseng tao ka Oo, ba? talagang Diyos siya. Ba't di niya ako kilala? Dahil ang Diyos ang nag-utos sa akin at nag-usap kami ng harap-harapan. Kung Diyos siya talaga, bakit di niya ako kilala? Inutil yung Kibuloy na yan. Nararapat sa impyerno yan. Dahil siya siyang sinungaling at nagsaksi siya ng kasinungalingan. Hindi babawal sa butos. Huwag kang magsasaksi ng kasinungalingan sa harapan ng mga tao. Exodo 23. Yun po ba sa Exodo 23? Oh yes. Kahit na doon sa awit ni David, ha? Ayaw ng Diyos ang mga saksing bulaan Ito at po, saksing basahin sinungaling. natin. Exodo Kapitulo 23. Huwag kang magkakalat ng kasinungalingan. Huwag kang makipagkayari sa masama na maging saksi kang sinungaling. Sino yung masama na gusto niya makausap o kasapalan niya? Yung mga taong sinungaling na ng kamukha niya, nakasapalan niya para saksihan na siya ang Diyos na luwalang. Andan nyo ha. So, kalimutan niya si Buloy. Nakakagulo lang sa usapin. So, pagpatuloy nyo, yung sinasabi ng Diyos sa kanyang aklat ng buhay. Ang tawag niya ay kaban ng tipan na siya yung Biblia. Pag-aralin mabuti. Sabi ni Jesus, saliksikin nyo ang kasulatan, sabi ni Jesus. Kung iniisip nyo na sa kanila mayroon kayong buhay na walang hanggan, at yan naman magpatotoo sa akin, sabi ni Jesus, ganun din ako. Sinaliksik ko ang kasulatan. Para sa ganun, patutuhanan ko sa inyo na ang kasulatan ay gawa ng Diyos. Ito po ang sabi ni Propeta Josue. Pinarahan lang niya sa kanyang mga alagad ng propeta. Isinulat ang mga manunulat para sa ganun, maging alaala hanggang ngayon. Josue 1:8. Sige.
Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbubulayan araw at gabi upang yung masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ang iyong lakad at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Hindi lang kay Josue, kay Haring David pa. Sibasahin mo, Kapitulo 1 ng awit ni David. Awit, Kapitulo 1. Kahit na kay Moises, sinabi yan doon sa Deuteronomio, ang kautusan na yan ay huwag mawalay sa bibig ng tao. Diba basahin? Ano pa ba? Kawikaan. Kawikaan po. Awit Kapitulo 1. Ito po pamagat. Ang matuwid at ang masama ay pinagparis. Awit Kapitulo 1. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng makasalanan, ni naupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya magiging parang punong kahoy ni tinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginawa. O, get nyo? Yan ang paliwanag naman ni Haring David. Kung basahin nyo yung paliwanag ni Moises, nandun na. O, ito naman ang paliwanag ko, ha? Mapalad ang tao na hindi dumadaan sa daan na makasalanan. Guess nyo? Sino ang makasalanan? Yun o, mga sindikato sa buong daigdig. The group of 5, group of 7, group of 20, Banggan, Bakrak, Goldman Sachs. Goldman Sachs. Yan ang mga daan na mga makasalanan. So, kung liwasan niyan, magkakaroon tayo ng magandang kinabukasan. Yan po yung grupo ng mga Illuminati. Mga tao hindi naniniwala Marami sa pa. Diyos. Mga grupong masasama. Alam ko yan. Mga atheist. Kita na. Alalahanin nyo, ang grupo ni Jesucristo, Christianity, is the best policy. Tandaan nyo, ha? So, yung mga turo ni Kristo, walang mapabak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak upang hatulan ng salimutan, kundi ang salimutan ay maligtas sa pamagitan niya. Ayaw nyo na tagapagligtas? Kayo ba'y tagapagligtas? Mga inutil. Wala kayong maliligtas na kaluluwa. Impyerno lahat kayo. Dahil yan ang verdict ng sentensya ng Diyos sa mga makasalanan. Nandun sa yan ang sentensya sa mga makasalanan. Awit 20, awit. Revelation 21:8. Yung verdict, binitawan na ng Diyos. Tandaan nyo. Apokalipsis Kapitulo 21, talatang 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakyapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Ay, manggagaway, mangkukulam, mga mambabarang, lahat na masawang gawain, lahat yan ay impyerno. Tandaan nyo, At sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupri na siyang ikalawang kamatayan. Excuse me. Alright, nag-guess nyo na. Yan ang verdict. Sentensya na ng Diyos sa lahat ng mga tao. Yung matuwid, sabi ni Pedro, sila lang ang maligtas. Kahit na si Isaias, kahit na si Malakias, sinabi niya, lahat na nanatakot sa Diyos ay makakita pa na mabubuting araw. Yun tinatawag na prosperous New Year. Tanda nyo, ha? Dahil ito, mga bagay na ito, ipinaliliwanag ko na sa inyo
Pero hindi yung paniwalaan, nasa inyo na. Dahil sabi ng Diyos, doon sa Apokalipsis 22, magmula sa 10. At sinasabi niya sa akin, huwag mong tatakan ang mga salita ng hula ng aklat na ito. Yun ang sinabi niya kay Juan sa langit nung kausap niya. Kaya pinasulat ni Juan doon kay Dr. Lucas dahil siyang sumulat sa Apokalipsis. Si Dr. Lucas, tandaan nyo dahil nasa langit si Juan Evangelista at siya ang sumusulat sa mga sinasabi ni Juan Evangelista. So, ako rin ngayon ang nagpapatupad sa mga bagay na ito para sa ganoon, wala naman akong pagkukulang sa iyo. Anong sabi niya? At sinasabi niya sa akin, huwag mong tatakan ang mga salita ng hula ng aklat na ito sapagkat malapit na ang panahon, ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumpa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Yan ang verdict, sentensya ng Diyos yan. Kaya yung gustong maligtas, magbanal na kayo, magbago na kayo, iwasan na ninyo ang kalokohan, iwasan ninyo ang katarantatuhan, iwasan na ninyo ang kasinungalingan, at huwag kayong makisama sa anumang uri ng masama. Layuan nyo sila at ganapin nyo ang utos ng Diyos. Dahil yan ang katungkulan na lahat ng mga tao. 12. Sige. Narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin. Ayan na. Anong ginawa niya sa Israel? Yan ang gantimpala sa Israel. Dahil Diyos ay pumapatay at Diyos ay bumubuhay at siya rin naglikha ng gera. Tandaan nyo Hindi po ba nila nalaman kung ano ginawa ng Israel? Para malaman po ng lahat ng mga tao, ipinagbawal nila ang pangangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At pagbasa ng Biblia, ipinagbawal nila lahat yan. Kaya yan ang una niya ang pinapatay, yung ayaw magkinig sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Hanggang ngayon po, pinangahawakan nila na sila raw ang bayan ng Diyos. Kasinungalingan. Kung nasa inyo ang Diyos, bakit hindi kayo inawat ng pumatay? Habang panahon na nakikipagdigmaan sa gera yung Israel na yan. Noon pa, panahon pang una, nagpapatay na yung mga yan, ba't hindi kayo maawat? Walang umaawat sa inyo Walang bumibigil sa inyo. Tama po sinabi ni Apostol San Pedro sa kanila. Iligtas ninyo inyong mga sarili sa masama at likong lahing ito. Paano? Wala naman presensya ang Diyos sa kanila Nagpapanggap na sila ay makadiyos. Makademonyo sila talaga. Ang puwapatay sa kanyang kapwa ay demonyo talaga. Tandaan nyo. At kung titingnan nyo Pero po, nagliligtas sa kanyang kapwa, makadiyos talaga. At kung titingnan po kasi nila yung lahat ng mga bansa na dinidilubyo ngayon, tingnan nyo po kung anong pananampalataya meron sila. Karamihan po sila mga Islam. Karamihan sila yung mga bansa na hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo. At karamihan sa kanila, sila yung mga bansa na itinakwil nila yung Panginoong Jesucristo. Yung Islam na yan, sinungaling lahat yan. Buddha, sinungaling lahat yan. May nagbulgar na po na babae na doon sa post ni Tata Eduardo Miranda. Yun daw pong Islam ay parang ginawa ni Muhammad. Parang puro kaguluhan yung nagaganap. Talaga? Satanas ang naghari dyan. May napanood po ako na video yung mga Muslim kapag pumupugot ng ulo ng tao, sigaw sila ng sigaw, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ganyan si Satanas, ahalakak pa yan. Dahil si Satanas ay manunukso yan talaga. Nakakatakot. Alright, so, iwasan na niyo Satanas. Sumanib na kayo sa Diyos. Yan ang utos ni Pablo. Makisanib kayo sa mabuti. Lumayo kayo sa masama. Alright? Kaya po pala napaisip ako bakit itinatakwil nila yung Panginoong Jesucristo. Hindi naman sila ang binigyan ng authority na tagapagligtas Bakit nila tinatakwil yung tagapagligtas? Kaya nga po kung yung Panginoong Jesucristo tinanggap nila, hindi sana sila magulo. Dahil ang tinuturo ng Panginoong Jesucristo ay pag-ibig at kapayapaan sa sangkatauhan. Sila yung hinula ng Diyos ng panahon pa ni Ezekiel na matitigas talaga mga ulo.
Ayaw nila ng kapayapaan, ayaw nila katahimikan, gusto nila puro gera, puro kaguluhan. Kaya pala ayaw nila ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Satanismo nga sila. Nag-gets mo? Satanismo lahat yan. Lahat ng pumapatay sa kanyang kapwa. Satanas! Dahil si Kristo, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ibigin mo ang kaaway mo. Makikasundo ka sa kaaway mo bago ka manalangin. Sabi ni Jesucristo, para tanggapin niya panalangin mo kasi may galit ka sa kapwa mo at malangin ka, reject ang panalangin mo. Tandaan nyo ha, kahit na sino sa inyo, reject ang panalangin ninyo kung hindi kayo makikasundo sa kaaway ninyo. Tsaka hindi po nila nalalaman yung hiwaga ng buhay ng tao. Walang alam nga sa bobo nga. Eh yung palang mga pinapatay pala nila ay mga kamag-anak nila, mga kapatid nila, mga anak nila. Hindi nila alam yan dahil bobo nga sila. Hindi ba sinabi ko sa unang Facebook ko na tayo mga nilalang nung panahon pa ni Noe. Ngayon, pinatay ng Diyos lahat ng tao at isinilang muli sa panahon natin at tayo lahat yung pinatay ng Diyos sa panahon ni Noe. Tayo rin yun. Matitigas lang ang ulo nyo at hindi nagbago. O sino nagbago? Si Jesus lang ang nakapagbago at gusto niyang baguhin lahat ng mga tao dahil siya ang nakatalaga na bugtong na anak ng Diyos. Tandaan niyo na, nasukan natin paniwalaan. So, magbalik loob na kayo sa Diyos. Maniwala na kayo kay Jesucristo. Dahil si Jesucristo, kasalin niya ngayon na marusa sa mga tao hindi kumikilala sa kanyang ebanghelyo. So, yung mga namamatay dyan at nagpapatayan, inutusan niya ang demonyo na pumatay. Tandaan nyo umanukso. Dahil ang Diyos din ang naglagay yung gera na yan para malipoy kayo. Dahil ang Diyos ay pumapatay at ang Diyos ay mabubuhay. Walang makakaligtas sa kanyang kamay. Tandaan nyo yan dahil siya'y hukom pangkalahatan, langit at lupa. Ito naman po sinabi na Apostol San Pablo. Unang Korinto Kapitulo 15, talatang 50 hanggang 51. Basahin mo. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Alright. Kaya na magpatayan kayo, hindi kayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Impyerno kayo lahat. Tuloy pa po ba? Kasi tama na yun. Okay. Sana nga, maintindihan nyo ha. Ato pa po, ang sabi naman po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 20, talatang 15. At kung ang sinuman ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinubulig sa dagat-dagatang apoy. Alright. Ang ibig sabihin yan, pa-register na kayo sa langit. Dahil si Pedro ang tagasulat ng mga tao na narapat makapanhik sa langit. Dahil kung wala kayong pangalan doon, hindi kayo makakapasok. So, umpisan ninyo hanapin ang kaharian ng Diyos. Magpa-register na kayo. Dahil hanapin nyo ang kanyang kaharian, sabi ni Jesus, at ang kanyang katuwiran, at lahat ng mga bagay na yan ay pawang idadagdag ko sa inyo. Kaya pala sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, hangarin po ninyo yung kayamanan sa kalangitan. Mag-ipon daw kayo ng mga kayamanan sa kalangitan at hindi kayamanan dito sa lupa. Eh, baliktad eh. Si Satanas nga ang nagsabi na payayamanin sila. Basta sumunod lang sila sa impluensya ni Satanas. Kahit magpatayan pala sila, basta yumaman lang. Ganun nga. Ang turo ni Satanas. Kaya pala ayaw nila sa Panginoong Jesucristo. Talaga? Ayaw nila sa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Talaga. Ilang ulit na yan. Makukulit lang talaga, matigas ang ulo. Ha? Basahin pa ba natin? Sige. Juan, Ay, sabi mo, tama na. Tapos dagdagan pa. Sige, dagdagan. hanggang 12. Okay. Juan Kapitulo 3.
ituloy mo yung kwan. Ginigbigban nila ang masama kaysa mabuti. Patuloy mo sa pagbasa ron, nandun lahat. Saan po ba yun? Doon, 13 Ay, 3, 16. Yung baba pa doon, nandun lahat ang sinaysay ni Jesus. Yung kay San Pablo. Unang Korinto 15:50. 3:16. Ay, 3:16. Yung buntot na yun, nandun lahat na sinaysay ni Jesus noong panahon niya. Ang karanasan ng mga taong suwail at makasalanan. Umpisahan ko po sa 3 hanggang Kapitulo 3, talatang 16 hanggang 20. Sige. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito pala yung inaayawan nila. Talaga. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamagitan niya. Itinakwil nila Panginoong Jesucristo. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, kaya pala hinatulan na sila lahat. Talaga. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. So ayan na po, yung lahat ng mga bansa na dinidilobyo na. Ayan po, hinatulan na pala kayo ng Panginoon. Hindi lang dilubyo, sakit. Naglipa na sa buong mundo. Pati po yung mga insekto, ibinabaha na doon sa iba't ibang panig ng bansa. Yan ang parusa sa mga suwail. Yung mga balang, mga bulati, kung ano-ano. Marami na. Kung ano nagaganap sa mundong ibabaw na yan, siya ang parusang tinamo ng mga taong makasalanan. Ang tanong ko lang po, ito po ba yung sinasabi ng Panginoon ng mga dakilang tanda Talaga. na hinahanap ng sangkatauhan? Hindi sila maniwala sa sinasabi niya. Naghanap sila ng tanda. O yan na, tanda. Nagaganap na. Sakit na hindi mapapagaling ng mga doktor. Kahit na ano gawin yung vaccine, hindi makaligtas yung vaccine na yan. Alright. Ano mang gawin nyo, formula na ikaliligtas nyo, walang kaligtasan yan. Tandaan nyo. Dahil yan ang parusa sa mga makasalanan. Nagdadaingan na po yung lahat ng mga nabaksinan ngayon. O kanina lang, isang nabaksinan yung humingi ng tulong dito. Lahat na nabaksinan ng hinang katawan at naging sakitin. Tandaan nyo. Ayan po ang ginagawa sa atin ng ating mga gobyerno sa buong mundo. Tuloy po natin sa 18. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan. Sino po ba yung ilaw? Jesus. Ayun, ayaw nyo tanggapin yung ilaw. Ito dahilan. At inibig pa ng mga tao ang kadiliman. Kaya pala lumaganap na sa buong daigdig ang kadiliman kaysa sa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napopoot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Ay, lumapit na kayo sa Diyos ngayon. Nandito na. Itinayo ko na ang kaharian ng langit dito sa lupa. Lumapit na kayo para liliwanagan ko ang isip ninyo. Dahil ako, yung pinalangin ni Jesucristo na mga aliw, espiritu ng katotohanan, para kayo ay turuan ng panibagong aral na maliwanag para maintindihan ninyo. Ito daw po ang dapat gawin ng lahat ng mga tao at sa lahat po ng mga hinirang daw, tinawagan at mga may katungkulan sa Diyos. Ito po yung payo naman po ni Propeta Isaiah 60. Ang pagiganti at pagliligtas ng Panginoon. Ikaw ay bumangon. Kayong amo. Kayo ay bumangon. Sumilang kayo sapagkat ang inyong liwanag ay dumating. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa inyong lahat. Alright. Ano yung sumilang na kayo? Be born again. Yung pagbabago ng espiritu ng iyong buhay o para ng iyong pamumuhay.
Sumilang na sana. Kaya kailangan kayo sumilang na muli para sa ganon, maging isa kayong espiritu na magbibigay buhay sa tao. Dahil ang espiritu, yung unang Adan ay may tinatawag na kaluluwang buhay. Pero yung pangalawang Adan, yan ang espiritong nagbibigay buhay, na siya si Jesus na pangalawang Adan. Ngayon, tayo ang kanyang mga anak, kaya tayo ngayon ang magpapatuloy sa kanyang maaral na matutuwid o pagtamuhin ng tao ang kaligtasan. Okay, siya? Meron po pala isang nag-comment na ito po yung kanyang kinoment na sa isang video natin na sana daw po lahat ng mga hinirang, ipaalam ko daw po sa lahat ng mga tinawagan, sa lahat ng mga hinirang, sa lahat ng mga may katungkulan sa Diyos. Ito po ang hinihiling niya sa inyong lahat. Hindi po siya nagpakilala. Ang nais po niya ay magkaisa na daw po at magkabuklod-buklod na ang lahat ng mga may katungkulan sa Diyos. Ito po yun. Sapagkat narito, ito po yung dahilan. Sapagkat narito tatakpan ng kadiliman ng lupa at ng salimot na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa inyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa inyo. Kaya pala ang dami ng mga Kristo ngayon. Talaga. Ngayon, sumilang na ba kayo? Nagbago na ba kayo? Magkaisa na tayo. In short, madaling sabihin, magkaisa. Alam nyo sabihin pero nyo alagawin. Lumapit na kayo sa Diyos. Dahil may talinghaga siya. Tandaan nyo dahil ang utos ay hanapin nyo ang Diyos. Sige, basahin. Isaiah 61. Hanapin ang Diyos. 57. Isaias Kapitulo 57, talatang 15. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumataan sa walang hanggan. Dito po ba? Na ang pangalan ay banal. Ako'y tumataan sa mataas at banal na dako. Ano po ba yung mataas at banal na dako? Mataas ang kalaman. Mataas ang karunungan. Mataas ang karunungan. Mataas ang unawa. Nandun siya. Nakatira. Isang taong tapat at matuwid sa kanyang gawain. Doon titira ang Diyos. Tandaan nyo. At sumusunod sa utos. Doon nakatahan ang Diyos. Hanapin nyo siya. Ako'y tumataan sa mataas at banal na dako na kasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. O kahit na makasalanan kayo, patatawarin niya kayo. Sabi ko matagal na sinasabi ko sa inyo yan. Kahit na makapal pa sa mukha nyo, kasalanan nyo, patatawarin niya kayo. Kagaya na ginawa niya kay Pablo. Mamamatay tao, isang lawyer, sinungaling, pero nagbago siya at kasangkapan ng Diyos noong panahon niya. At ganun din ang mangyayari sa atin. Basta magbago kayo, patatawarin kayo sa Kristo. Ito po yung mga magiging pribilehiyo sa mga taong magbabago at magsisisi at magbabalik loob sa Diyos. Mamanahin nila ang karihan. 58:9 ng Isaias. Kung magkagayo tatawag ka at ang Panginoon ay sasagot. Napakaganda po nito. Ikaw ay dadaing at siya magsasabi, narito ako, anak. Parang ganyan. Ganun talaga. Kaya nga, malinaw. Yung sinabi ni Jesus, doon sa Matthew 25:31, na kayong lahat ay lumapit na at manahin niyo ang kariyan na nakahanda na sa inyo. Dahil ang kariyan ng langit, sabi ko sa inyo, nandito na sa lupa. Mayroon bang kariyan na walang Diyos? Kariyan ng Diyos, walang Diyos? Pagkariyan niya, nandun siya. Tandaan nyo, may talinghagan na naman ako bibitawan yan. Baka malito kayo. Sige, basahin mo. Yung kariyan langit. Yung sa Lucas po ba? 29. Marcos 13:44. Talinghaga ito na Jesus at lilinawin ko sa inyo. Marcos 13. Marcos ba yun o Mateo? Marcos 13:44.
Ito po ang hanggang ano lang po, yung Marcos 13 hanggang 37 lang po. Ganon. Kung sa ano, kung dito naman sa Mateo, Matthew 13 nga. ito, 44, 13:44 ng Mateo. Ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan, yun po ba? Oo. Ang Sa 43 po, kung magkagayoy mga liliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw. Sa 44, tulad ng kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at inilihim at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. alright. Gusto nyo malaman ang kahulugan? Talinghaga yan na. Ang Diyos ay gaya ng ginto nakatago sa isang bukid at nakita ng isang tao, bibili na yung bukid na yon dahil gusto niyang angkinin yung ginto. Oh, yan ang Diyos. Gusto niyo angkinin ng Diyos. Kung matagpuan niyo siya, huwag na ninyong iiwanan dahil yan ang kayamanan ng inyong buhay. Tandaan nyo mahigit pa na kayamanan ng ginto. Dahil ang ginto hindi makapagliligtas ng kaluluwa. Pero ang Diyos ay makapagliligtas ng kaluluwa. Mas mahigit pa sa ginto ang Diyos. Tandaan nyo kaya sabi ng Amos, hanapin nyo ang Diyos at kayo lahat ay mabubuhay. Sabi naman ni Isaias, bago kayo sentensya ng Diyos sa kamatayan, hanapin na niya habang mapanahon pa bago niya kayo pagpapatayin. Ito, Zephanias Kapitulo 2. Ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ang Panginoon. Kayo'y magpipisan, oo magpipisan, o bansang walang kahihiyan. Walang niya kayo talaga. Hindi nyo alam na Diyos lang ang lumalang sa inyo. Ayaw nyo pagrespetuhin, ayaw nyo pangigalang. Utang nyo ang inyong buhay, utang nyo sa Kanya. Kaya, isauli nyo ang buhay nyo sa Kanya dahil tayo lahat ay anak niya. Tandaan nyo Kaya tama po pala sinabi ng Apostol San Pablo na ang lahat ng mga tao ay naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. Talaga. Pinaglilingkuran na bakrak, banggan, ano pa yun? Kung sino po yung mga mayayaman, Kung sino yung mga demonyo, yan ang pinaglilingkuran nyo. Lahat ng mga pangulo na Judas, yan ang pinaglilingkuran nyo. Taksil, pinagbili kayo sa pera. Judas kayo talaga, anak ni Judas. Ang kaya sabi pala ni sinabi Jesus, ni Propeta Isaiah. ano sabi ni Jesus? Anak kayo ng demonyo. Dahil hindi yung naunawaan na salita ng Diyos, kayong lahat ay anak ng demonyo. Dahil ang tao maka-Diyos, sabi ni Jesus, ay makikinig ng salita ng Diyos. Kaya hindi kayo siguro anak ng Diyos, kaya kayo anak mga demonyo, kaya ayaw nyo makinig ng salita ng Diyos. So maliwanag yung sinabi ni Jesus noong panahon niya. Ito po, Juan Kapitulo 8, talatang 43. Bakit hindi nyo napag-unawa ang aking pananalita? Sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya pag nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Ngunit dahil sa sinasabi ko ang katotohanan, ay hindi ninyo ako sinasampalatayanan. Sino sa inyo ang makasusumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Kung sinasabi ko ang katotohanan, bakit hindi niyo ako sinasampalatayanan? Yan ang sinabi ni Jesus ng panahon niya. At yan din ang sasabihin ko sa inyo sa panahon natin. Bakit hindi ako sinasampalatayanan? Dahil wala kayong paniwala sa akin sinasalita. At kayo din ay anak ng dyablo. At kayo anak ng demonyo. Ang tawag ko sa inyo, satanismo. Alright, maliwanag yan Ang pinakikinggan po kasi nila yung mga nakasutana, yung mga nakabarong, yung mga nakamerkana, dahil tayo may hirap lang, kaya ayaw nila tayong pakinggan. Yung Panginoong Jesucristo nung kapanahonan niya, ay mahihirap din sila, pati mga apostol. Sa panahon natin ngayon,
may hirap din tayo kaya ayaw nila tayong pakinggan. Talaga, mapang-small sila. Kaya po ang sabi ng Panginoon, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Hindi maka-Diyos talaga. Kung ayaw nyo dinggin yan, hindi kayo maka-Diyos. Maka-demonyo kayo. Maliwanag yan. Dahil yung pera ng demonyo na in-offer niya kay Jesus, yan ang sinagpang nyo. Na-offeran din kayo ng pera. Kaya mayaman na kayo. Kaya kayo mismo, naghari-harian na kayo. Kasama ng demonyo. Kaya pala pakiramdam nila sa mga sarili nila, sila na yung mga Diyos dito sa sanlibutan. Talaga. Feeling Diyos na kayo. Pero tandaan nyo ha, impyerno kayo lahat. Kaya sabi po ni Haring David, ang Diyos ay humahatol sa kapisanan ng mga Diyos. Yan Alright. po ang tandaan nyo. Ito na nga, humahatol na nga ako eh. Yung ato ng Diyos, pinarinig ko na sa inyo. Dahil nagpapanggap kayo ng mga Diyos. Pero kayo ay Diyos ng dilim. Yun lang. Tuloy mo kung ano sinabi na Jesus. Ay, kala ko din sa ano na. Yung sinabi po ni Haring David. Si Jesus, huwag pong pag-alulawin para hindi sila malito. Ito po. Nagsasagot ang mga Hudyo at sa kanya sinabi, hindi baga magaling ang aming pagkasabi na ikaw ay isang Samaritano at mayroong kang demonyo? Malabintangin ng tao hanggang ngayon. Anong kinapagkilala niyo sa akin? Makademonyo o makadiyos? Huwag kayong magbibintang ha. Bawal ang magbibintang. Tandaan nyo. Ang makikinig sa akin ay tunay na taong makadiyos. Tandaan nyo yan. Yan ang hatol ko sa inyo. Kung hindi kayo makinig, makademonyo kayo talaga. Kaya nga po napakalinaw yung sinabi kanina, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Sinabi ni Jesus yan ang panahon niya. Panahon nga natin eh. Kaya ako mismo nagsasalita na sino man di makinig sa akin ay makademonyo rin. Tandaan nyo. Maliwanag po yan. Tuloy mo. Sumagot si Jesus, ako'y walang demonyo, kundi pinapupurihan ko ang aking Ama at ako'y inyong sinisiraan ng puri. O sige, di ba bawal yun? Bawal sa batas. Maninirang puri. Dahil kung may magsabi sa akin yan na may demonyo, di-demanda ko yan. Tandaan nyo ha. Dahil nagbibintang. Kaya huwag kayong magkakamali sa atol. Di-demanda kayo ka talaga. Haharap tayo sa hukuman. Tao man o Diyos. Hukuman ng tao, hukuman ng Diyos. Tayo haharap. Tandaan nyo. Hindi ako natatakot sa inyo. Kaya nasilo sa inyo. Tuloy mo. Ay. Ngunit hindi ko hinahanap ang aking sariling kaluwalhatian. May isang humahanap at humahatol. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, ay hindi siya makakakita magpakailanman ng kamatayan. Kita na. Yan hangad namin sa inyo. Na sino man na maniwala sa amin, o hindi makakita ng kamatayan kailanman. Dahil hindi namin inanap ang aming kapurihan o karangalan. Diyos ang nagbibigay sa amin ng dangal at karangalan. Ayaw namin ang parangal ng tao. O pwede humangan ng tao para humahalina, pero pag papuri ng tao, hindi ko tatanggapin. Mas maganda yung papuri ng Diyos na hinintay ko. Ano yung papuri ng Diyos ang binigay na kay Jesus nung panahon niya? Ito ang sinisinta kong anak. Pakinaldan ng aking kaluluwa. Siya ninyong pakinggan. Yan ang testimony ng Diyos kay Jesus nung panahon niya. Sa panahon natin, huwag kayong magte-testimony at testimony na hindi totoo. Dahil hindi kayo Diyos. Tandaan nyo ha. Get nyo? Ito po, basahin po natin yung sinabi ng Ama. Mateo Kapitulo 17, talatang 5. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na lapaap ay lumilim sa kanila at narito ang isang tinig na mula sa lapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak
na siya kung kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Alright. Maraming testimony ng Diyos sa sangkatauhan. Naganap noon, maganap ngayon. Okay, Isaiah 42:1. Yan ang testimony ng Diyos sa kanyang anak. Favorite na anak yan dahil ang Diyos may favoritism. Tayo lahat ay anak ng Diyos, pero mayroon siyang favorite. Tandaan nyo. Ang pangako ng Panginoon sa kanyang lingkod. Narito ang aking lingkod na aking inaalalayan, ang aking hinirang na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Isinasa kanya ko ang aking espiritu. Siya'y maglalapat ng kahatulan sa mga bansa. Siya'y hindi hiyaw o maglalakas man ng tinig o iparinig man ng kanyang tinig sa lansangan. Ang gapok na tambo ay hindi niya babaliin. Ano po ba yung gapok na tambo? Batas, kahit na luma, Ayan po, narinig niyo po. Hindi, Talinghaga mawawala. po kasi to. lahat ay magaganap. Niyang timsim na umuusok ay hindi niya papatayin. Ano po yung timsim na umuusok? Panalangin na maabot sa langit, hindi papatayin. Napakalahirap po nito. Puro po ito talinghaga. Tuloy mo, boss. Siya'y maglalapat ng kahatulan sa katotohanan. Siya'y hindi manglulupaypay o maduduwag man hanggang sa maitatag niya ang kahatulan sa lupa. O, see? Katulad, judgment. Kaya malapit ko lang itayo ako sa inyo ang hukuman ng langit na permahan na ni San Miguel. Pero ako, hindi ko pa napermahan. Pero gagawin ko yan dahil yan ang itungkulin kong ipalaganap sa inyo na tayo harap sa hukuman ng langit. Kung magsisi kayo, mapapatawad kayo. Pinatotohanan po yan ni Haring David dito po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 2:7-6. Sige. Gayunmay inlagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sion. Aking sasaysayin ng tungkol sa pasya. Sinabi na Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay pinanganak kita. Humingi ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana at ang mga pinakadulong bahagi ng lupa ay iyong pinakaari. Sila'y iyong babaliin ng isang pamalong bakal. Iyong dudurugin sila na parang sisidla ng magpapalyok. Ngayon nga'y magpakapantas kayo o kayong mga hari. Mga tuto kayong mga hukom sa lupa. Kayo'y maglingkod sa Panginoon na may takot at magalak na may panginginig. Hagkan ninyo ang anak, baka magalit siya, at kayo'y mga pahamak sa daan, sapagkat ang kanyang puot ay madaling mag-alab. Mapapalad ang nanganganlong sa kanya. Alright. So, naintindihan nyo si anak ng Diyos ay walang iba kundi si Jesus. Kaya ang sabi ni Jesus, kung saan ako naroon, dumuon naman silang kasama ko. Kung wala sa inyo si Jesus, hanapin nyo siya. Dahil siya ay nakatungtong na sa kanyang luklukan at naghayag na ng katotohanan. Kung makita nyo siya, hagkan nyo siya para hindi siya magalit. Ano yung hagkan? Lumapit kayo na may kaamuhan, paglapit na walang tuligsahan magpakumbaba lang kayo at kayo'y tatanggapin niya bilang anak ng pananampalataya at kapatid sa harapan ng Diyos. Tandaan nyo dala tayo, kapatid niya. Okay? Ngayon Dahil po, siya, panganay na anak. ngayon po ilubos kong naunawaan ang sinabi ng Panginoon. Ako'y naparito upang magdala ng tabak. Iyon po itong sinasabi ng mga Muslim sa Panginoon Jesucristo. Meron ba kang Diyos na magdadala raw ng tabak sa sanlibutan? Opo, talagang nagdala ng tabak ang Panginoon Jesucristo sa mga taong ayaw tumanggap sa Kanya. Itong salitang masasakit na ito, tabak yan. Magit na. At sabi pa po Hindi nila, kayo tinablan. sila raw Makapal ang mukha nyo kung di ka ang tinablan. Panginoong Jesucristo raw ay nagdala ng parang kaguluhan daw ang dala niya. Opo, magdadala ang Panginoong Jesucristo ng kaguluhan sa mga taong ayaw siyang tanggapin. Sa mga taong itinakwil siya. O ayun pa, napapahamak na yung mga taong itinakwil ang Pag Panginoong sinabing tabak, Jesucristo. patayin niya kayo lahat. Pero Away niya. ang sabi po dito, mapapalad
ang nanganganlong sa kanya dahil hindi makakakita magpakailanman ng kamatayan. Alright. Ano yung nanganganlong? Masakop. Ayan po, napakaliwanag. Mapapalad ang nanganganlong sa kanya. Yung mga taong tumatanggap sa Panginoong Jesucristo bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas at bilang hari. Ay kaso po, ang daming nagpanggap ng mga hari ngayon. Mamaya mo sila. Wala naman magawa eh. Inutil na mga hari yan. Ano nagagawa nila? Haring tulugin? Haring tamad? Ibig sabihin po pala, yung posisyon ng Panginoong Jesucristo, pilit nilang inaagaw. Talaga. Yan ang tinatawag na great imitator. Eh, hindi po nila alam, may bata pa lang ang Panginoong Jesucristo, nakatakda na talaga siya maghari. Great imitator yan. Basahin po natin, Isaiah. Maya mo na. Talagang tunay na sila imitator. Gaya-gaya. Hindi naman matularan. Matularan ba niyo si Yesu Kristo? Manggagamot yan eh. Kayo mahari. Manggagamot ba kayo? May naligtas ba kayong tao? Nagaya ni Yesu Kristo ng panahon niya? Nakapag-contribute na ba kayo ng kapayapaan para maging mapayapa ang bundaigdig? May contribution na ba kayo para sa kapayapaan? Wala pa. Revolto kayo. Kayo ang peking Diyos. Revolto ay peking Diyos. Tandaan nyo. Hindi makapagsalita. Hindi makarinig. At hindi makakita. Bulag siya. Kahit na nakita na nagpapatay ng tao, pipi pa rin siya. Hindi niya maawat. Alright? Hanggang dito lang. Magtanong kayo kung may gusto kayo ha. Dahil mas maganda ka ako sa inyo yung nagtatanong kaysa nagmamarunong. Sige. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyo lahat na patuloy po na nakikinig ng mga tunay na aral na katotohanan ng ating pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Ang lahat po ng mga kapurihan, kapangyarihan, karangalan, kaluwalhatian, pasasalamat, ay ating pong itinataas sa ating dakilang Ama at sa ating Panginoong Hesukristo at sa lahat ng mga banal na espiritu at sa lahat ng mga doktor ng kalangitan at sa lahat ng mga arkangheles ng kalangitan at sa lahat ng mga Diyoses ng kalawakan. Purihin po kayo sa inyong mga makapangyarihang pangalan, mga kagalang-galang. Papuri at pasasalamat magpakailanman siya nawa. Maraming salamat po sa inyong lahat.